the Book of Romans series. Get the big picture of what "saved by grace" means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Kayo mga mahal kong kapatid, nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Isa pong masayang pagbati. Welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan tuwing Monday and Tuesday. Muli po si Pastor Steve po ang inyo pong lingkod ng True Gospel Church, at purihin ang Panginoon sapagkat nandito na po tayo sa atin pong part 2 ng Romans chapter 12. Purihin ang Diyos sapagkat napakaganda ang atin pong natalakay nung nakaraan, at marami po tayong natalakay. Puntahan na po natin yung atin pong part 2 sa Romans chapter 12. Napag-aralan po natin ito noong nakaraan, mga mahal kong kapatid, patungkol po sa pamumuhay ng isang Kristiyano. So bago po tayo mag-upisa sa atin pong pag-aaral, siguro po ay umpisahan po natin muna sa atin pong pananalangin upang puspusin po tayo ng Espiritu po ng Diyos. Amen? Thank you, sa tubig. Part 2 na po tayo ng atin pong pinag-aaralan sa Romans chapter 12 patungkol po sa pamumuhay ng isang Kristiyano. At bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. You are the King of Kings and Lord of Lords. And Lord, before we study your word tonight, we ask you, Lord, to cleanse our iniquities, forgive our sins, and for all unrighteousness. And we thank you that you are faithful. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us for all our iniquities. And Lord, we ask for wisdom today as we're going to study your word. Anoint your servant, O God. Anoint us today, even my brethren who are watching right now, wherever they are. Lord, give us divine wisdom, so that, Lord, we may able to understand your word with clarity. And whatever the attacks of the enemy, we rebuke in the name of Jesus. And Lord, right now, release your anointing. That's all that we ask. We honor you. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Last time, we study about the Christian life, yung pamumuhay ng isang Kristiyano nga. Sa Romans chapter 12, natutunan natin dito, mga kapatid, ay marami po tayong natalakay dito sa verse 1 to verse 2 pa lamang, na sinasabi nga doon na ialay natin ang ating sarili bilang mga handog na buhay. Diba, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable. This is the true worship that you should offer. Sabi ng Panginoon. And in verse 2, do not conform to the pattern, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and is pleasing to Him and is perfect. Now here, sa verse 2, mga kapatid, doon pa lamang natalakay po natin yung kahalagahan kung bakit po natin dapat ialay yung atin pong sarili sa Diyos bilang mga handog na buhay. Inahalintulad po ito noong sa lumang tipan, na sila nga ay naghahandog as an atonement, na yung mga sacrifices po nila kailangan po walang dungis, walang batik, yung the best ang kanilang dapat i-offer. Ganoon din po tayo, bilang mga handog na buhay. Ibig sabihin, yung atin pong buhay ay inilalaan po natin sa Panginoon sapagkat tayo po ay Kanya pong binili. Tinubos po niya sa magitan ng Kanya pong dugo, na tumigis sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dito, huwag din tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, dahil alam natin ang takbo ng mundong ito ay masama. Dapat nga tayo nga ay magbago tayo ng isip. Bakit kailangan nating magbago ng isip? Upang masunod natin, magawa natin ang
kalooban ng Diyos upang maunawaan natin ang Kanya pong kalooban at makasunod po tayo sa Kanya pong kalooban. In verse 3, napag-aralan po natin dito sa verse 3 na sa kagandahang loob ng Diyos ay masasabi nga natin na, ang sabi niya, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Huwag niyong pahalagahan. Anong ibig niyang sabihin doon, di ba? Do not think of yourself more highly than you should. Bakit? Ang pinapakita niya rito na wag nating sabihin ba na parang napaka-espesyal yung atin pong gift na yon. Kasi makikita po na, bagamat special na, wag mong papakita, hindi mo kailangan ipagmalaki na kasi hindi lahat ng gift mayroon ka. Katulad ko, wala akong gift dito, mayroon kang gift na yon. So, ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob sa atin. Tanong nga ng iba, nasusukat ba yung ating pananampalataya? Hindi ko nasusukat yung iyong pananampalataya. Pero ang Panginoon, mayroon po siyang sukatan. Mayroon pong hangganan yung ating pananampalataya. Bawat isa sa atin sa ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Ngayon, pagbabasahin po natin dito sa verse 4, makikita po natin dito na ang sabi niya, dito nga, we have many different parts in the one body. Tinutukoy niya rito, yung atin pong katawan ay physically binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa. So gayon din naman, kahit tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Bahagi ng isa't isa. So tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. So yung gift na yon, natanggap natin yun dahil yun ay sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Sa kagandahang loob ng Diyos naman yun, pinagkaloob niya sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap, pero pinagkaloob niya sa atin yon. Yung gift na yon, yung kaloob, gift, regalo, na upang yun ay magamit po natin sa kingdom po ng Panginoon. Kaya't gamitin natin ang makakaloob na yan. Take the word na naipaliwanag ko kahapon, kaya't gamitin natin ang kaloob na yan. Ini-expect ng Panginoon, yung gift na ipinagkaloob niya sa atin ay atin pong gamitin upang magbigay ng kapurihan sa Kanya at sa pagpapalawak sa Kanya pong gawain. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo. So dito makikita po natin yung prophecy kasi, kung yung tinutukoy niya rito, yung gift of prophecy, hindi lamang yung gift ng mga propeta, thus saith the Lord, mga ganon, ano? Yung prophecy ngayon, yung bang mayroong ang gift na magsalita ng patungkol po sa Word of God, simple as that, yan ay gift of prophecy na, mga kapatid. Prophecy din po yan. Yung pagsasalita na ito. Now, here, pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Bakit sukat ng ating pananampalataya? Kasi nga, actually, wag kasi nating tingnan dapat na yung gift ng iba ay mas maganda kaysa sa atin. Kumbaga, pagka i-compare kasi natin yung atin pong sarili, kung babasahin natin, parang, ako nga, pag binabasa ko yung isang libro dati, yung accomplishment ng isang missionary pastor, parang hindi yata ako ginagamit ng Panginoon. Kasi kung titignan, parang ang layo natin. Bakit? Pero, mga kapatid, yung gift po natin, kapag kaya ay ginamit po natin, malaking bagay po yan sa Panginoon. Nalulugod po ang Panginoon. Amen? At ang sabi naman dito, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Ayun, kung paglilingkod. Ano ba yung paglilingkod? Service. Paglilingkod, yung bang something na pwede mong magawa sa kingdom ng Panginoon, malaking bagay po yan, mga kapatid. Paglilingkod. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Ayan. Pagturo. Verse 8. Di ba? If it's encouraged to others, we should do so. Kung encouragement, mayroong tao kasing napakagaling talagang mag-encourage. Ano yung magpalakas ng loob, ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Yung bang kapag mayroong taong pinanghihinaan ng loob, may malaking problema, pero kapag nakausap niya yung tao na yun, ano siya, nabibigyan siya ng comfort, nagkakaroon siya ng pag-asa, gamitin po natin yan. At kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong
puso. Whoever share with others should do it generously, giving. Ano rin po yan, meron kasing tao talagang mapagbigay din. Kapag nakikita po nila na mayroon pong nangangailangan, bukas po lagi ang kanila pong palad. Faithful po sila sa kanila pong mga tithes and offering. Giving yan kasi mayroon pong gift din po yan. Kapag nakikita nila may nahihirapan, naghihirap, sila po ay matapat po dyan. Gawin ninyo, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Leadership naman ito. Kapag mayroon kang gift ng leadership, na naglilid ka ng tao, nakikita rin po yan. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Whoever show kindness to others should do it cheerfully. Gawin yung buong galak. Tapos ang sabi sa verse 9, di ba? Love must be completely sincere. In verse, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So, be devoted to one another in love. Brotherly love po ito. So, yung love po natin must be sincere, yung love. Di ba? Maging tunay yung pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So napakaganda po yung design na itinuro sa atin ni Apostol Pablo. In verse 11, never be lacking in zeal. Zeal yung marubdob, yung passionate. Yan. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope. So, yung hope na yan, mga kapatid, hindi mawawala sa atin yan. Kasi yung hope natin, based on His love of our Lord Jesus Christ, yung atin pong pag-asa. Diba? Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So, faithful in prayer. Amen, mga kapatid? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So, huwag po tayong magsawa sa pananalangin, mga kapatid. Mahalaga po yan, yung faithful in prayer. Maging faithful tayo kasi alam po natin na ang Diyos ay nakikinig po sa atin. Hindi po bingi ang ating Diyos. Pag tayo po ay nalalangin, mga kapatid, yan ay nakikipag-usap tayo sa Panginoon. And here, in verse 13, share with the Lord's people who are in need. Yan, share who are in need. So, practice hospitality. Mahalaga din po yun, practice hospitality. Tapos sa verse 14, dito po tayo nagtapos nung nakaraan. 14, bless those who persecute you, bless and do not curse. So, this is not an easy thing to do, It's not an easy. Without the Holy Spirit in our lives, without the infilling of the Holy Spirit in our lives, kung hindi tayo mapuspos ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, mahirap gawin ito Di ba? Yung isipin mo na ang gagawin mo ay idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin yung mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Kasi, ang normal kasi sa atin, likas sa atin na kapag ano yung sinabi sa iyo, ano yung ginawa sa iyo, yun din ang ating gagawin yun yung pinaka-nature natin, natural man. Yun ang ating automatic na pwedeng Kaya, pero isipin mo, yung idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, yung tao na minsan talagang hindi ka ibig-ibig pero nais ng Panginoon na ibigin natin yun. Idalangin po natin sila, Idalangin natin sila na pagpalain, huwag sumpain, idalangin. Bless, think the word, bless those who persecute you. Bless and do not curse. So what does it mean? Ibig sabihin, hindi mo sila ginagantihan ng masama, kundi yung ginagawa nila sa iyo ay binibless mo pa sila, pinagpipray mo pa sila. Kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, mahirap pong gawin ito, kaya kailangan po natin talaga yung pagpupuspos po ng Espiritu
ng Diyos. Now, in verse 15, ang sabi niya, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. So, rejoice yung kapag nakikita mo ang isang kapatid na siya ay pinagpapala, you are also rejoicing with them. Mourn with those who mourn. Mayroong kapatid na talagang siya, yung bagabag siya, di ba? Yung makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis, yung umiiyak yung isang kapatid dahil sa kanyang problema. Lumapit yung isang kapatid, kinakausap niya, tapos habang kinakausap niya, pareho na silang umiiyak. Pinagpipray niya, tapos nung matapos silang ipag-pray, umiyak na rin yung, pareho silang umiiyak na. Makita mo talaga yung kanyang, yung concern, yung genuine na concern. Pagkatapos nun, ilang minuto lang, sabi nung ipinanalangin, yung talagang hirap na hirap ang kalooban niya, sabi niya, gumaan na po ang aking pakiramdam. Yan ang natanggap ko ngayon na kaluwagan sa aking puso ay nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kita mo yung kapatid na yon? Gift din kasi ito, mga kapatid, yung rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Kapag nakita po natin na mayroon pong mga umiiyak dahil po sa kanilang problema, huwag po natin silang tawanan, kundi tayo ay samahan po natin sila. Makitangis tayo, ibig sabihin, ilagay natin yung ating kalagayan doon sa kanilang kalagayan upang maunawaan po natin sila. Makigalak, kapag sila ay umaangat sa buhay, pinagpapala sila, ikaw ay natutuwa. Kalimitan kasi minsan, may mga ugali minsan na nagkakaroon ng pagsisesulusan, nagsiselos, kapag nakita natin yung iba umaangat, tapos tayo hindi pa. So, hindi po yun ugali ng isang mananampalataya, isang Kristiyano, kundi siya ay nakikigalak. Amen? Now here in verse 16, the Bible says, live in harmony with one another. Live one another. Live in harmony with one another. Don't be proud, but be willing to associate with people of low possession. So, do not be proud. Think about live in harmony with one another. Marunong kang makisama sa mga taong mas mababa sa iyo. Do not be proud, but be willing to associate with people of low possession. Do not be conceited. Ito kasi ang gusto ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, likas na nakikita po ito sa atin, mga mahal kong kapatid. Amen? Di ba? Magkaisa kayo ng saluubin. Napakaganda. Sipin mo yung magkaisa kayo ng saluubin, hindi kayo nagkakawatak-watak, hindi kayo nagkakababahagi, hindi kayo nagtatangi. Magkaisa kayo ng saluubin. Huwag kayong magmayabang. Ayaw ng Panginoon din yun, yung masyado tayong proud. Give Him the glory. Kapag ikaw ay pinagpala, na-promote ka, mayroon kang mga blessing na natanggap sa Panginoon, give Him the glory. Just say, glory to God. Sa Diyos po ang papuri. Ganon. Huwag mong kunin yung papuri. Sa Diyos po ang papuri. Salamat kapatid ha. Sabihin mo, salamat po sa Panginoon, sa Kanya pong biyaya. Ganon po tayo dapat. Hindi yung kapag sinabihan ko, galing-galing mo naman. Kung talagang totoo naman, sabihin mo, salamat ha. Sabihin mo, salamat kasi totoo naman. Sabihin mo, sa Diyos po ang papuri. Glory to God. Salamat po. Ganon. Purihin po ang Diyos sa Kanya pong biyaya. Ganon po ang gusto ng Panginoon sa atin. Lahat ng atin pong ginagawa, mga kapatid, tayo pong Kanyang mga anak, ibalik po natin lahat ang mga papuri sa atin pong Panginoon. Kasi tayo po ay servant po ng Panginoon, mga kapatid. Bagamat servant po tayo, ang atin pong pinaglilingkuran, it's a great privilege actually. It's a humble privilege na tayo ay maging servant ng King of Kings and Lord of Lords. Ang pinaglilingkuran po natin ay ang atin pong Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at iminodela niya. He modeled to us kung ano ang pagiging isang servant, isang mabuting ugali, kaugalian na
sa kanyang mga anak ay nakikita po sa atin. Yung kababaan, bukod sa kababaan, meron po tayong likas po na yung bunga ng banal na Espiritu ay nakikita po sa ating pong buhay. Amen? Hindi man tayo agad-agad na perfecto na, pero hindi naman ini-expect. God does not expect a life that is without sin. God does not expect a life that is perfect. Pero ang gusto lang sa atin ng Panginoon, mga kapatid, we have to be honest. Mayroon from glory to glory. Mayroon pong at mayroong nababago sa atin. Willing tayo na magpasakop sa kanyang salita, magpakorek tayo, magpadisiplina tayo, at nalulugot po ang Panginoon dyan. At kapag atin pong ginagawa yun, yung mga bungang ito, nakikita po sa atin to, likas ito, kasi ito yung natural ito na pamumuhay ng isang Kristiyano. Magkaisa kayo ng saloobin. Napakaganda kapag magkakapatid sa isang samahan, nagkakaisa sila ng saloobin. Wow! Purihin ang Panginoon. Maraming mga tao sa paligid po natin ang ating mahihikayat, maniniwala nga sila na ang ating pananampalataya, ang ating samahan ay tunay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen? Huwag kayong magmayabang. Ayon ng Panginoon yung very proud tayo. Huwag kayong magmayabang. Ang gusto ng Panginoon tayo, panatilihin po natin yung pagiging humble po natin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Kapag yung tao na nakikita po natin ay hindi po sila ganun ka angat sa buhay, hindi po sila ganun katalino, marunong po tayong makisama. Yun po ang gusto ng Panginoon. Huwag po nating piliin. Ang nangyayari kasi minsan, nagiging group tayo. Sa mga fellowship, nagiging Bless Me Club. Ayaw po ng Panginoon yung ganun. Dapat yung isang fellowship, hindi siya Bless Me Club. Lumalago yan. Ibig sabihin, kapag mayroong bago, willing po tayo silang i-welcome. Nagmo-multiply at yung group na fellowship na yon, lahat tayo nagiging disciple at nagdi-disciple. Hindi yung ilang taon na hanggang ngayon dinidisciple ka pa rin kasi pusong mamon ka pa rin. Ayaw ng Panginoon na nananatili ka doon. Kundi ikaw ay nagmamature ang iyong pananampalataya. Amen? Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay marunong tayo na ilagay yung ating sarili sa kanila. Amen? Sabi nga sa English, di ba? Here, sabi niya, do not be conceited. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Ganun po yun, mga kapatid. At kapag ito nakikita po sa atin pong buhay, hallelujah, purihin ng Diyos. Yung anointing ng Diyos sa ating buhay, yung anointing ng Holy Spirit, mararamdaman niya ng tao Hallelujah, purihin ng Panginoon. In verse 17, the Bible says, do not repay anyone evil for evil. Do not repay. Think about the word, do not repay. Diba? Sabi rito, diba? Verse 17, if someone has done you wrong, do not repay him with a wrong. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Try to do what everyone consider to be good. Do not repay anyone evil for evil. Huwag mo daw daigin ng masama ang masama. Di ba sabi niya yan, di ba? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong gantihan. Kapag ginawan ka ng masama, ay huwag mo rin siyang gagawan ng masama. Kasi natural sa atin, pag ginawan ka ng masama, gagawan mo rin ng masama. Kasi pag ginawan mo siya ng masama, wala kayong kaibahan, pareho kayong masama. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao.
mamuhay ng marangal. Di ba sabi sa English? Isipin mo dyan, di ba? Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Kasi if people know that we are Christian, they look our lives. Tinitingnan nila yung ating buhay. We are the walking Bible, my brothers and sisters. So, kapag nalaman nila na tayo ay Kristiyano, tinitingnan nila yung ating pong buhay. Kaya nga ang sinasabi niya, di ba sa Tagalog, di ba? Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Marangal. Anong ibig sabihin po ng marangal? Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kapag ang iyong pananalita, nakikita ito na punong-puno po ito ng encouragement. Hindi ka masyadong madaldal, hindi ka masyadong inilulugar mo yung kung ikaw ay nakikipag-usap, hindi ka rin masyadong, hindi ka basta-basta nagmumura, gumagamit ng masamang salita. At bukod doon, mga kapatid, iniingatan mo ang iyong buhay. Mayroong kapitapitagan ang iyong pamumuhay. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya nga, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hindi ka na nagko-compromise. Hindi yung kung dati-rati, madali kang mayaya kapag ka sa inuman lamang, ikaw ay bumibigay na, gano'n. Kapag ka mayroong mga kwentuhan na mga green jokes, dapat hindi ka na sumasama sa ganyan. Kasi ang ating pong buhay ay laan na sa Panginoon. Inihandog na natin sa Panginoon. Kaya ingatan po natin na madungisan. Amen, mga kapatid? Kaya nga ang sabi niya, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Di ba? Ang sabi sa English, di ba? If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Live at peace with everyone. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakakasama nila, nagiging asin at ilaw ka doon, mayroong kapayapaan, ikaw yung nagiging peacemaker. Ikaw yung gumigit na kapag mayroong mga nagtatalo-talo, ikaw yung gumagawa ka ng paraan kung paano magkakaroon ng kasunduan, hindi ka nakikisama. Kumbaga, ikaw yung nag-i-intercede sa kanila. Di ba? Ganun po yan, mga kapatid. Kaya sabi sa Tagalog, di ba sa 18, di ba? Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Paano ka makakapamuhay ng mapayapa, mga kapatid? Kung ikaw ay isang kapitbahay, isa kang mabuting kapitbahay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay isang mabuting empleyado. Ganun po yun, mga kapatid. Kasi tayo ay yung mga anak po ng Diyos. Amen? So do not take revenge. Do not take revenge. Do not take revenge, my dear friends. But leave room for God's wrath, for it is written, it's mine to avenge, I will repay, says the Lord. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it's mine to avenge, I will repay, says the Lord. Sipin po ninyo? So, wag po tayong maghiganti. Kapag ka mayroong mga gumawa ng masama, di ba ang sabi sa Tagalog, di ba? Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painimin mo
Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Think about yung word na put Eunice here. Call Eunice. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. So, dito makikita natin mga kapatid, di ba? Ang sinasabi rito, na huwag kang maghiganti. Bakit po dapat huwag tayong maghiganti? Kasi kalimitan dito, nangyayari, kapag tayo ay nagagawan ng masama, tayo po ay naghihiganti. Kaya inuutos po ng Panginoon na huwag po tayong maghiganti. Di ba? Kailangan mga kapatid, ipaubaya natin ito sa Panginoon. Next. So dito natin mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, wag po nating ilalagay sa ating kamay yung hustisya. Hustisya po kasi ang Diyos, mga kapatid. Kapag ginawan po tayo ng masama, wag po natin silang gawan ng masama kung ano po yung ginawa nila. Kasi likas po sa tao yon. Pero yung mga anak po ng Diyos, ang ginagawa po natin, ipinapaubaya po natin iyon sa Diyos. Isipin nyo, ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti sa amin ng Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yun. Ngayon, sabi sa 20, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Sipin mo yung magbubuntun ka ng baga sa kanyang ulo? Kasi ginawan ka ng masama. Pagkatapos kang gawan ng masama, ginawa mo siya ng mabuti, mapapag-iisip-isip niya. Yung taong ito, bakit kaya na minura ko siya, sinabihan ko ng hindi maganda, pero ipinalit pa rin sa akin kabutihan. Anong mayroon sa taong ito? So marirealize niya. Yun yung ibig sabihin nun, magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Marirealize niya pagdating ng panahon na ang iyong buhay nga ay katulad ng pamumuhay ni Kristo. Nalulugod ka na sundin ang utos niya. Ganito po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Amen? Next. So do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So do not let evil defeat you, instead conquer evil with good. Huwag mong daigin ng masama ang masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So, kapag yung masama, ginawa ka ng masama, huwag mo siyang daigin mo ng mabuti. So, ito po yung pamumuhay po ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya, kung hindi pa po ito nakikita po sa atin na sinasabi natin na tayo yung mga anak ng Diyos, idalangin po natin sa Panginoon. Mag-reflect tayo na sabihin natin sa Panginoon na puspusin tayo ng Kanyang Espiritu Santo upang masunod po natin ang Kanya pong kalooban. At kapag nakikita po ito sa ating buhay, mga kapatid, napakasaya ng atin pong buhay. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, ng kagalakan, at higit sa lahat, mabibigyan pa natin ng kaluguran ang Diyos na umibig po sa atin. Yan ang pamumuhay po ng isang Kristiyano na itinuturo po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10. Muli po mga kapatid, si Pastor Steve po ito ng True Gospel Church at ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama. Lagi po namin kayong inaalala sa panalangin. We love you and God bless. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.